Tinanong ni Aster si Dahlia kung nakauwi na ba daw si Jasmine. Ngunit hindi pa raw ito nakauwi. Baka busy pa daw ito sa anak nito at nagpaplano na rin ito na tangayin ang bata. Hindi daw ganun kadali yun, sabi ni Aster. Natatakot na daw si Aster sa mundong ginagalawan ni Jasmine. Ngayong nakapasok na daw ito sa mundo ng mga Benavides. Natatakot rin daw ito para sa kapakanan ng kanyang apo. Kaya kinausap nito si Mira na bumalik muna ng Amerika. Ngunit hindi pumayag si Mira sa gusto ng mamita niya. Hindi daw niya ipagsasabi ang sekreto ni Lavender. Mananatili daw siya sa tabi ng mamita niya hanggang sa malaman nila ang nangyari sa mami niya. Umiiyak na sumang-ayon na lamang si Aster sa sinabi ni Mira. Samantala, si Vito naman ay naaalala ang nangyari kay Marigold at tinitigan ang litrato ni Heather. Ano kaya ang koneksyon nilang dalawa? Umiiyak naman na kinakausap ni Lily si Lance. Nangingi siya ng tawad dito dahil kung pumayag lang sana siya sa gusto nitong pag-alis ay sana buhay pa daw ito. Binisita naman ni Iris at Tyrone ang puntod ng mami ni Iris. Masaya di umano silang pamilya dati kung hindi lang daw sana nagkaroon ng babae at anak ang dad nito. Kaya ngayon daw may kihati na siya sa pagmamahal ng kanyang ama at papatunayan niyang siya ang mas magaling na anak. Sagot naman ni Tyrone sa kanya ay di dapat siya nakikipagkompetensya sa kapatid niya dahil pantay naman ang pagmamahal ng dad nila sa kanila. Ni Heather. Tanong naman ni Iris ay yun daw ba ang basehan ni Tyrone sa pagmamahal? Nahati daw ba ito ng pantay? At posible din daw ba na mahati ng pantay ang pagmamahal ng isang lalaki sa asawa at kabit niya? Naintindihan naman daw ito ni Tyrone at nangakong si Iris lang ang mamahalin niya. Lingid naman sa kanilang kaalaman ay nakasilip si Lavender sa kanilang dalawa. Nagpunta naman itong si Lavender kay Xandro at tinanong kung paano doon nakapunta ng burol itong si Tyrone kung nadeklara itong wala na. At paano daw ito napatawad ni Iris? Kailangan na di umano niyang makuha ang anak niya at makaalis sila sa lugar na yun bago pa daw malaman ni Tyrone ang totoo. Hindi daw ito pwede dahil pwede siyang makulong, sabi naman ni Xandro. At kailangan muna niyang linisin at ayusin ang pangalan niya. Tutulungan naman daw siya ni Xandro para gawin yun. At inamin na nga rin ni Xandro na matagal na niyang alam na buhay pa itong si Tyrone. Dahil sa kagustuhan niya magiganti dito, ay hinanap niya ang lahat ng koneksyon nito at na-trace daw niya ito sa China. Gulat na napatingin sa kanya si Lavender at tinanong kung bakit daw hindi ito agad sinabi sa kanya. Ang dami daw pagkakataon para sabihin sa kanya ni Xandro ang totoo. Sa dami daw ng pinagdaanan nilang dalawa, ngayon pa daw di nagtiwala si Xandro sa kanya. Sabi naman ni Xandro kay Lavender ay may relasyon silang dalawa noon at paano daw kung mahal pa nito si Tyrone. Palabas na ng bahay si Jasmine nang tinawag siya ni Xandro at tinanong kung masaya ba ito pag magkasama silang dalawa. Katulad daw ng nararamdaman ni Xandro. Alam daw ni Lavender na may iba, ngunit hindi daw nito pinapansin. Sabi naman ni Xandro ay alam niyang maraming gumugulo sa isip ni Lavender ngayon at ang laki ng problema nito. At parehas lang silang dalawa ng pinagdadaanan. Pero nung nakilala doon nito si Lavender ay nagbago lahat ng yun. At lumapit siya kay Lavender at hinawakan ang kamay nito. Sa bahay naman ni Aster Fields, sinabi niya kay Lavender na baka si Tyrone daw ang susi para malabas ang baho ng mga Benavides. Sabi naman ni Lavender kay Aster ay hindi daw dapat ito pagkatiwalaan dahil manluloko ito. At kaya hindi daw niya sinabi kay Tyrone ng totoo tungkol sa anak nila ay baka daw traidorin sila nito.